Simula nung nagtrabaho ako, bigla akong naging investment ng sarili kong pamilya. Lumaki si Arlene na simple lang ang pangarap, makapagtapos, magkaroon ng trabaho at makatulong sa pamilya. Lagi nilang sinasabing, anak, ikaw ang pag-asa namin. Noong una, masaya pa siya. Unang sweldo niya, binigay lahat sa magulang. Para sa inyo to, ma, pa. Ngumiti sila, ipinagmalaki siya sa mga kapitbahay. Pero doon nagsimula ang lahat. Unti-unti naging obligasyon ang lahat. Anak, ikaw muna magbayad ng kuryente. Anak, pautang muna, babayaran din namin. Anak, bilhan mo naman kami ng ganito. Hanggang sa pati mga kapatid niya sa kanya na rin umaasa. Tuition, baon, pati luho ay Adeline. Hindi na siya makatanggi. Sa tuwing susubok siya magsalita, iisa lang ang sagot. Wala kang utang na loob. Pinalaki ka namin. Kung hindi dahil sa amin, wala ka dyan. Dumating ang punto na wala nang natitira kay Arlene. Pagod sa trabaho, pagod sa obligasyon. Pero ang pinakamasakit, walang nakakapansin na pagod na siya. Isang gabi umuwi siya na umiiyak. Na-late ang sahod. Hindi siya nakapagbigay. Tahimik ang bahay, walang kumusta, walang okay ka lang ba? Ang narinig lang niya, wala kang silbi ngayon. Doon siya napaupo, doon niya na-realize hindi siya anak sa paningin nila. Isa lang siyang ATM. Kinabukasan huminga siya ng malalim. Unang beses niyang pinili ang sarili niya. Ma, pa, tutulong ako pero hindi ko kayang akuin lahat. Nagulat sila, nagalit, sinumbatan siya. Pero this time, hindi na siya umatras. Unti-unti, natutunan niyang mag-set ng boundaries. Hindi madali, masakit, pero kinakailangan. Dahil ang pagmamahal ng magulang, hindi dapat ginagawang utang na kailanman hindi matatapos bayaran.